Sa kasaysayan ng Pilipinas, iisa ang pangalan na hindi kailanman mawawala, si Dr. Jose Rizal. Isang henyo, makata at tunay na bayani na ang mga sulatin at buhay ay patuloy na nagbibigay liwanag sa ating bayan. Si Rizal ang nag-iwan ng mga aral na siyang nagmulat sa mga Pilipino sa tunay na diwa ng kalayaan at pagmamahal sa bayan. Bilang kabataan, madalas nating naririnig yung tanong na, bakit nga ba natin kailangang pag-aralan si Rizal? Simple lang, dahil sa Batas Rizal o Batas Republika 1425 na nag-aatas sa mga estudyante na pag-aralan ang buhay at ang mga akda ni Dr. Jose Rizal. Kaya hanggang ngayon, mahalagang pag-aralan si Rizal dahil ang mga aral niya gabay pa rin para sa isang makabago ngunit makabayang Pilipino. At para mas maunawaan natin kung paano naging inspirasyon si Rizal, ating pakinggan ng ilang kwento mula sa kanyang buhay at mga isinulat niya, kasama ang ating kapwa mag-aaral sa Philly 1100s. Yung paglilingkod sa bayan at malaking kontribusyon niya sa dapitan. Kung paano niya pinandigan ang katotohanan nung siya ay inaresto at nilitis. Naiyak ako nung nabasa ko yung part na binigay ni Rizal yung Imitasyon de Monte Cristo kay Josephine Bracken at yung sulat niya sa kanya. Ako lang ba yung naiyak? Yung kanyang pagiging matatag sa pagharap sa iba't ibang pag-uusig sa kanyang sinulat na nobela. Si Jose Rizal ay isang matalinong estudyante na napalaki ng may pagpapahalaga sa edukasyon, lalo na sa pagtuturo ng kanyang ina na si Doña Teodora. Kaya bata pa lamang, pinakita niya na ang husay sa pagbabasa, pagsusulat at pagguhit at pag-aaral, mga katangiang nagpatanyag sa kanya bilang isang mapanuring isipan. Nag-aaral siya sa Ateneo at Universidad ng Santo Tomas bago pa siya napunta sa Europa upang ipagpatuloy ang medisina. Hindi para magyabang, kundi para maglingkod. Isa na rito ang paggamot sa kanyang ina. Bago siya maging bayani, si Rizal ay isang masipag, matalino at may puso para sa bayan, na gumamit ng edukasyon at sining upang ipaglaban ang kalayaan at karapatan ng mga Pilipino. Sa aking mga kabata ang paborito ko. Dahil ipinapakita nito na mahalaga ang pagmamahal sa sariling wika bilang simula ng pagmamahal sa bayan. Ang kaniyang tulang ni Ultimo Adios dahil inalay niya ang kanyang buhay at pagmamahal sa inang bayan. Ang kaniyang mga akda ay nagsilbing ilaw na gumagabay sa mga Pilipino tungo sa kalayaan. Para sa akin, yung dalawa niyang nobela, yung Noli Me Tangere at El Filibusterismo, ang tunay na nagmulat sa mga Pilipino sa kanilang kalagayan noon at nagtulak sa kanila na maghangad ng pagbabago. Sa Noli Me Tangere at El Filibusterismo, ibinunyag ni Rizal ang katotohanan ng lipunan sa ilalim ng mga mananakop. Ang Noli Me Tangere ay sumasalamin sa sakit ng lipunan, kawalan ng hustisya at pang-aapi, habang El Filibusterismo ay nagbigay ng mensahe ng pagbabago, isang panawagan para sa revolusyon. Dito niya ipinakita ang mga katiwalian at pang-aabuso ng mga mananakop. Hindi siya gumamit ng dahas, ngunit ginamit niya ang kanyang panulat bilang sandata laban sa kasamaan. Para sa akin, dapat siya maging pambansang bayani dahil ginamit niya ang kanyang talino para gisingin ang isip ng mga Pilipino. Ang kanyang mga isinulat ang nagbukas ng daan tungo sa kalayaan, isang kalayaang may karunungan at laman. Ang mga aral ni Rizal ay hindi lang para sa nakaraan, kundi gabay rin ito para sa kinabukasan ng ating bansa. Natutunan ko na ang pagiging makabayan ay hindi lang sa salita, kundi sa gawa, sa simpleng pagtulong, paggalang at pagmamahal sa sariling wika. So, si Rizal yung paalala na kahit isang tao lang, kayang baguhin ang takbo ng kasaysayan. Kaya, bilang mga Pilipino, dalhin natin yung hiwa ni Rizal sa bawat araw. Maging makbayan,
matalino at makatao. Si Rizal ay karapat-dapat maging pambansang bayani dahil ipinaglaban niya ang kalayaan sa mapayapang paraan. Nararapat siyang maging bayani ng ating bansa dahil ginamit niya ang talino at panulat hindi sandata upang ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino. Nararapat siyang maging pambansang bayani dahil siya ay simbolo ng katalinuhan at may wagas na pagmamahal sa bayan, mga katangiang dapat tularan. Ngayon, nakilala natin si Rizal, ang mga aral at akda na nagsilbing inspirasyon sa mga kabataan sa kasulukuyang henerasyon. Ang buhay ni Rizal ay paalala na hindi hadlang ang panahon o edad para mahalin ang bayan. Habang mas nakikilala natin siya, mas nagigising ang damdaming makabayan sa loob natin. Si Rizal ay hindi lang bahagi ng kasaysayan. Siya ay patuloy na inspirasyon sa bawat kabataang Pilipino na nangangarap para sa mas maunlad, mas malayang bansa.